Mabuhay, at welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang aking ipon at investment sa Pilipinas habang ako ay nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan para updated ka sa pinaggagawa ko sa dolyares na pinaghihirapan ko dito sa abroad, at kung paano ko ito pinapalago sa pamamagitan ng pag-invest sa Philippine stock market. So, kung ready na kayo, aba, ihanda na ang kape at umpisahan na natin. Kabayan, nasa panic mode ka na ba sa muling pagbagsak ng stock market? Well, hindi ka nag-iisa dahil lahat naman siguro ng investors ay mababahala tuwing merong market correction. Pero ito ay normal na pangyayari, and it's how we react that matters. Sa mga veteranong investors, wala itong epekto sa kanila dahil alam nila na ang market downturn is just part of the game. Yung iba namang investors, ang market correction ay isang opportunity to unload their cash. Ibig sabihin, isa itong buying opportunity at a discount price. Pero sa mga baguhang investors, baka maratol sila at magkaroon ng emotional breakdown, kung saan they will decide to get out of the market as soon as possible, to avoid further losses. Kabayan, kung isa ka sa gumagawa nito, narito ang 4 na katotohanan na dapat mong malaman about market correction. Ayon sa pagsisiyasat ng Standard & Poor's Capital Group sa history ng stock market sa nakalipas na 75 years, napag-alaman nila na, on average, ang stock market ay makakaranas ng 5% or more na market downturn, 3 beses kada taon, at every time na mangyari ito, it will take at least 40 to 45 days to recover. Pangalawa, on average, ang stock market ay makakaranas ng 10% or more na market downturn, at least minsan sa isang taon, at every time na mangyari ito, it will take almost 4 months to recover. Pangatlo, on average, ang stock market ay makakaranas ng 15% or more na market downturn, at least minsan kada 3 taon, at every time na mangyari ito, it will take more than 8 months to recover. At ang pang-4, on average, ang stock market ay makakaranas ng 20% or more na market downturn, at least once every 6 years, at every time na mangyari ito, it will take more than 1 year to recover. Ngayon kabayan, ano ang natutunan natin dito? Una, alam na natin na ang market correction is inevitable, mangyayari at mangyayari yan, ang hindi lang natin alam ay kung kailan, dahil sabi nga nila, no one can predict the market. Kahit pa yung mga kilalang successful investors, like Warren Buffett and Peter Lynch, cannot predict the market. Pangalawa, nalaman natin na every time na may market correction, it will recover in time, and will continue to climb way higher than the previous high. Samantala, narito ang ilang tips para di ka mapilitang mag-liquidate pag nagkaroon ng major na market correction. Una, don't invest on borrowed money. Pag inutang mo ang pinambili mo ng stocks, ang unang papasok sa isip mo during a major market correction is to cut your losses kaya mapipilitan kang mag-liquidate at a loss. At kung piliin mo naman na hindi mag-liquidate, paano naman yung interest ng perang inutang mo? Pangalawa, don't invest money that you need in the short term. Kagaya ng nasabi ko, nobody can predict the market kaya huwag i-invest yung perang kailangan mo in a couple of months, ilagay mo na lang siya sa savings account. Pangatlo, don't invest in speculative stocks. Ang mga stocks na ito ay mahihirapang mag-recover during a major correction. Yung iba nga, di na maka-recover hanggang tuluyan ng mawala. At pang-4, don't panic during market correction. Control your emotion, the best thing you can do is to do nothing. At yan po mga kababayan ang katotohanan tungkol sa stock market correction. Sana ay nabago ang inyong pananaw tungkol dito. At laging tatandaan, the most important investment you can make is to invest in yourself. Adios.